Karamihan sa atin yan gusto magkamotor. Kasi nga naman, mas matipid sa gasolina versus yung nagko-commute ka. Pero yung totoo, nakakatipid ka nga ba? Naisip mo na rin ba yung mga ibang dapat gastusin sa motor mo, katulad ng gasolina, maintenance, at iba pa? Magkano nga ba ang kailangan mo upang magkaroon ka ng motor, ma-maintain yung motor na yan, makapagbayad ka ng hulugan at hindi ka mahatakan? Pag-uusapan natin yung mga gastos na hindi mo nakikita sa pagbili mo ng hulugang motor. Pero bago natin pag-usapan yan, siyempre marami sa inyo hindi pa rin naka-follow at naka-subscribe sa ating mga pages and channels. Alam niyo ba na malaking tulong inyong mga like, comment, and share para siguraduhin na mas marami pang makakapanood ng mga video na to na sana ay nakakatulong sa inyo. Click mo lang. Marami sa atin gustong magkamotor dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Premyado na dyan is gustong magkaroon ng sariling sasakyan, gustong mas kumbinyente, kasi nga naman mas mahirap mag-commute. Tapos yung iba naman, inaabot ng gabi. Kaysa nag-aabang ka sa kalsada, mas maigi may sarili kang sasakyan. O kaya naman yung iba, sasadyain kumuha ng motor dahil yun naman ang gagamiting panghanap buhay, pang delivery, pang negosyo, at iba pa. Ang primary reason natin talaga kung ba tayo kumukuha ng motor ay makatipid. Kasi mas mura nga naman ang motor kaysa sa kotse, at saka mas tipid sa gasolina. Saka dahil karamihan na rin ng mga motor ngayon ay FI, kumbaga maaasahan talaga natin na more or less matipid naman na yung mga gastos mo sa gasolina. Pero ano pa nga ba yung ibang mga gastusin pag ikaw ay nagmamay-ari na ng motor? Ano yung mga hindi natin nakikita na magtataka ka, eto lang naman ang matihulugan ko sa motor ko bakit nauubusan ako ng pera? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung may motor ka, panoorin mo to. Kung nagbabala ka magmotor, eto na, para maplano mo na yung budget mo bago mo kunin yung motor na yan. Bawat motor may iba-ibang gastos, bawat motor may iba't ibang konsumo. Bawat isa sa atin may iba-iba ring ginagastos pagdating naman kung magko-commute tayo at mamamasahe. So ipapakita ko sa inyo is magkano nga ba ang ginagastos natin overall dahil meron tayong ginagamit na motor na pang gamit natin pang araw-araw, tapos ikukumpara naman natin magkano yung ginagastos natin kapag tayo naman ay nagko-commute. For this example, gagamitin ko ang Bergman Street na nagkakahalaga ng 83,400. So sabihin na lang natin, kasama na yung rehistro, documentary stamp, sabihin na lang natin 88,000 yung kabuang halaga na ilalabas mo niyan. Pero again, hindi naman lahat sa atin ay kaya magbayad ng cash. Kaya karamihan sa ating mga Pilipino nagre-resulta sa hulugan or installment. So yung installment price na yan ang gagamitin natin as gastusin natin buwan-buwan. Okay? Para sa Bergman Street, for the 36 months installment or 3 years na babayaran, more or less ito ay nasa 3,400 per month. Yan ang isa sa mga unang isa sa alang-alang natin kapag kukuha ka ng motor. Kaya mo bang bayaran yung monthly installment ng motor mo para hindi mahatak sa'yo? Kasi sayang naman, di ba? Ang next na titingnan mo, fuel efficiency ng motor. Gaano katipid o gaano kalakas sa gasolina ang motor na to kasi yan ang direktang may impact sa budget mo buwan-buwan. Lalong-lalo na kapag gagamitin mo yung motor na yan araw-araw, pamasok mo sa trabaho. Sa example natin ngayon, ang actual na gas consumption ko sa Bergman ay 50 kilometers per liter. Actually, nung mga panahon na mas mabigat pa ako, nasa mahigit 100 kilos pa ako nun. 50 kilometers per liter. Matipid na yan. Tapos mga brother, i-example ko na lang yung mismong commute ko nung ako ay empleyado pa. Galing dito sa Bulacan, nagko-commute ako papuntang Quezon City. Nagtatrabaho ko sa isa sa mga BPO companies doon. Ang biyahe ko mga brother papasok na sa mga 28 to 30 kilometers one way. So two-way, tandaan nyo to, ang isang araw na biyahe ko ay magkakaroon ng 60 kilometers total distance traveled. Bakit natin kinukuha yan? Kasi ididikit natin yan doon sa konsumo natin sa gas. At ididikit din naman natin siya sa presyo ng unleaded gas ngayon. Sabihin na lang natin nasa 55 pesos per liter. Depende na lang kung saan ka magpapagas. So sa madaling computation, 60 kilometers araw-araw ang kailangan kong ibiyahe gamit ang motor ko. Ang fuel efficiency ng motor ko ay 50 kilometers sa 1 litro at 55 pesos naman ang halaga ng gasolina ngayon. Kapag kinumpute natin yan mga brother, ang gas expense ko araw-araw para lang makapunta sa trabaho at makauwi ay 66 pesos. Tapos karamihan sa atin nagtatrabaho ng 6 days a week. So sa isang buwan, meron tayong 30 days. So more or less tayo ay nagtatrabaho 26 days sa isang buwan. So yung gastos natin na 66 pesos, imumultiply natin ng 26 days. That will give us a monthly gas expense
ng mahigit 1,700. Nakuha niyo yan mga brother ha? So, bukod sa monthly amortization na binabayaran ko sa motor, para ako ay makapasok ng trabaho at makauwi, kailangan ko mag-agat ng over 1,700 sa gas ko. Hindi pa kasama yung mga weekend ride, yung mga gala-gala. Ano lang to, kumbaga yung daily routine para makarating sa trabaho at makauwi. Following the same computation, kung ikaw ay nakaklik, more or less, ang click kasi medyo mas matipid pa rin sa gas pero mas mababa ang gas consumption yan sa Bergman. Kung si Bergman ay nasa around 1,700 pesos per month, si Click naman papalo ka ng mga 1,950 or close to 2,000 pesos per month. Tapos kung ikaw naman yung medyo mas mayabang yung gusto mo, mga tipong Aerox, NMAX, ang experience ko kasi dyan sa mga motor na yan, at least sa mga motor ko, nasa 33 kilometers per liter lang yan eh. So ang iaagat mo na gas expense dyan, following yung example natin, yung distance travel natin, nasa mga 2,600 pesos per month yung dapat mong iagat sa gas expense alone. So, syempre, kapag tayo ay babiyahe araw-araw, lalo na kung 60 kilometers two-way ang binabiyahe natin, kailangan natin ng mas safe na helmet. Although may mga dealers na nagbibigay ng libreng helmet, kadalasan substandard yung mga yan. So, kung more or less bibigay ka ng branded helmet na mas pumasa sa mga standard qualifications in terms of safety, mag-aagat ka ng 3,000 pesos na one time. Kumbaga, one-time na labas ng pera para makakuha ka ng maganda-gandang helmet na mas safe ka naman na. So far, meron tayong 3,400 na monthly amortization mo sa Bergman. Pagdating naman sa gas expense mo, meron kang 1,700. Hindi pa dyan nagtatapos yan. Siyempre, meron tayong dapat na maintenance. Paano natin ma-maintain at maalagaan yung motor natin. Hindi pwedeng basta bahala na yung motor mo kasi sayang naman yung investment na binigay mo ng motor. Sa PMS or yung Preventive Maintenance Schedule, iba-iba rin naman yan bawat motor. Pero more or less, ang magiging schedule mo kasi, lalong-lalo na kapag bago yung motor mo, is sa first month, normally change oil, gear oil lang yan. So, malaki na yung 1,000 na gagastusin mo for your first change oil. Pagsapit mo naman ng mga third month, bukod sa mga change oil, gear oil, maaring magpagit ka na rin or magpaginis ng filter, pwede kang umabot ng more or less 2,500 para sa maintenance na yan. Sa third month yun na, hindi ito buwan-buwan. Sa fifth month, depende ulit kung kailangan mo na magpagit ng belt o ng filter ulit, ay pwede kang gumastos between 2,500 to 4,000 pesos. Tapos yung 7th month, 9th month, more or less, mga pagit-pagit lang isa lang yan, tune up. So, nasa mga between 1,500 to 2,500 ang gagastusin mo sa bawat PMS. Pagsapit mo naman ng ika-isang taon, bukod sa mga normal na kailangang pagitan at kailangang i-maintain, maaaring kailangan ng pagitan ng gulong ng motor mo. Depende yan sa gamit mo, mga brother, ha? Pero just to be on the conservative side, sabihin na lang natin after 1 year, kailangan mo ng pagitan yung gulong ng motor mo. So, kasama na kung may mga belt ka na papagitan, may mga filter, change oil, etc., CVT cleaning, and so on, maaari kang gumastos ng mga between 4 to 6,000 pesos doon sa ika-isang taon ng maintenance mo. Nasa sa inyo mga brother kung gusto nyo tipirin. Pero at least ako sa paggamit ng motor ko, ganun kasi yung ginagawa kong schedule para mapangalagaan ko ng mahusay mga motor ko. So kung susumahin natin yon from the first PMS hanggang sa ika-isang taon na kailangan mong gastusin sa PMS, magto-total yan na mga more or less 18,500 sa isang taon. Isang taon na yan ha, hindi monthly. So kung tayo ay gusto natin mag-alat, magtabi, mag-save, para siguraduhin na may mahuhugot tayo kapag kailangan na natin magpa-PMS, kailangan natin magtabi ng over 1,500 per month. Again, para masunod yung mga dapat na PMS schedule niya. Kung gusto mong tipirin, it's up to you. Bahala ka. Kung gusto mong mas bongga, it's up to you. Pero ito, kumbaga, ang sinasabi ko ay standard pagdating sa pag-maintain ng motor. So, dahil magtatabi tayo ng amount para siguraduhin meron kang pang PMS, meron kang pang maintain ng maayos ang motor mo, kasama dapat yan sa budget mo. Kasi imagine mo, pag sapit ng isang taon, doon ka palang bahuhugot ng 4,000, 6,000 para lang mapagitan yung ilang mga pyesa ng motor mo o kaya yung gulong mo. Paano pag wala? Di safety mo naman yung masasakripisyo, di ba? To be safe, magtatabi ka na para hindi na masyadong mabigat pagsapit ng PMS schedule na yon. Ito na nga yung sinasabi natin na over 1,500 per month. Okay, so ulitin natin, magkano na so far yung ginagastos natin or dapat natin gastusin buwan-buwan? Sa amortization or sa installment ng motor mo, nasa 3,400. Sa gas expense mo, over 1,700.
at para masunod mo yung maintenance schedule na sa 1,500. So more or less, gagastos ka ng mga nasa 6,600 buwan-buwan para siguraduhin okay ang performance ng motor mo, mababayaran mo yung installment ng motor mo, at sapat ang gas na magagagay mo sa motor mo. So pretty much, kung wala ka ng mga idadagdag na gastos, kung ang kailangan mo lang eto ang motor ko, papasok ako sa trabaho, uuwi ako, kailangan ko maayos ang motor ko, dapat meron kang more or less 6,600 per month. And remember mga brother ha, we're only talking about Bergman. Mas matipid sa gas, mas dependable yung pyesa at least sa experience ko. Yung ibang motor, more or less ganun din naman. Mag-a-adjust lang yan maaring sa gas expense, maaring sa PMS, pero at least may idea kayo. Mas high-end yung motor mo, mas malakas ang makina, mas malakas sa gas, maaring mas mahal yung pyesa. Kayo na lang ang magko-compute nun. Pero again, para lang magka-idea kayo, Bergman Street, sa distansyang kino-commute ko or pinapasok ko nung ako'y empleyado pa na around 60 kilometers, nasa 6,600 yung kailangan nakaalat na budget para ma-maintain ko yung motor ko, may panghulog ako sa motor ko, may panggas ako sa motor ko, para ako naman ay makapasok sa trabaho araw-araw. Sunod, alam naman ng lahat ng mga nagmumotor na hindi lang naman gas at maintenance ang gagastusin natin sa motor. Meron tayong mga tinatawag na mga necessary add-ons. Yung mga hindi naman talaga kailangan para makarating ka sa trabaho mo at makauwi, pero mas importante, mas maganda kung meron ka nitong mga upgrades na to dahil mas magiging safe ang biyahe mo at saka mas magiging komportable. Unahin na natin ang upgrades or add-on na ilaw at saka busina. Alam naman natin, karamihan ng mga motor na yung stock na headlight niyan, hindi talaga ganun kalakas lalong-lalo na pag umuulan. Yung busina, yung pipip na mahina, di ba? Hindi rin, pwede na, pero kung may choice, mas maganda, mas malakas pa. Sa panahon natin ngayon, to be conservative mga brother, kung ikaw ay mag-upgrade ng ilaw, busina, combo na yan sa motor mo, more or less 5,000 pesos. Yan ay hindi naman sobrang cheap, hindi naman sobrang mura, pero hindi rin naman sobrang high-end. 5,000 pesos, quality na rin ang madadagdag mo na ilaw busina. Pero dito, One Moto Avenue, mag-inquire lang kayo dyan. Nag-install tayo ng mga ilaw tsaka busina dyan. May mga pang high-end din. But for the purposes of this video, stuck na muna tayo sa assumption na 5,000 pesos ang gagastusin natin para sa upgrade na yan. At karamihan sa atin, may mga bagahe, may mga iba't ibang mga dala, hindi satisfied sa compartment ng motor nila. Then, maaring magdagdag ka ng top box at saka bracket. So more or less, gagastos ka dyan ng another 5,000 pesos. Ano na to? Hindi ito yung mga chipanga na mga top box kasi maraming nagkalat ngayon, mga sobrang mura, pero pinapasok ng tubig, pero ang dali masira. In fact, dito sa One Moto Avenue, ang daming mga iniwan na lang yung mga top box nila. Bumili sila kasi ng mga SEC top box na quality talaga. So at least yun, pag SEC, alam natin na quality. So for the purposes of this discussion, doon na tayo sa quality, pero hindi naman ganun kamahal. Kumbaga, maganda talaga yung quality. So again, top box bracket, nasa more or less 5,000 pesos ang gastusin mo. Depende kung ano yung motor mo at saka sa size ng top box na gusto mo. So kung aalatan natin or pag-iipunan natin yung mga bagay na yan, yung ilaw busina at saka yung top box bracket, kailangan mo magtabi ng around 830 pesos per month para hindi yung isang hugutan, 5,000, isang hugutan, 10,000, masakit yun sa loob Para makapag-ipon tayo or mabudgetan natin, mag-aaga tayo per month for 1 year ng around 830 pesos. So siguro yung 833 pesos hindi na masyadong mabigat. Kasi nga, necessity. Kumbaga, these are necessary add-ons. Mas malinaw na ilaw, mas malakas na busina, top box mo para may pag-iiwanan ka ng gamit mo, hindi basta-basta mababasa, mas safe ka sa biyahe kaysa may mga bit-bit ka na mga mabibigat na bit-bitin pa, mas komportable yung biyahe mo. Yan, okay lang yan. Eto ngayon tayo papasok. Paano yung mga gusto pang pumorma? Eto yan Diba? Eto yan Yung mga sa umpisa, sinasabi mo, ano lang, bibili lang ako ng motor, all stock lang, kailangan ko lang ng service, bro, kailangan ko lang ng service, dude, hindi ako mag-upgrade. Taas ang kamay, mag-comment kayo sa baba ng mga sinabi yan, pero mga sinungaling pala kayo. Ang ending, mga pinormahan nyo rin yung motor nyo. Marami sa atin yan. Isa ako doon, mga brother. Okay. Ngayon, kung gusto mo talagang pormahan ng motor mo, kanya-kanya naman ng preferences yan. Yung sasabihin ko dito ay ilan lang sa mga maaari mong iporma. Tsaka we will be conservative with the prices. Kumbaga, again, yung hindi masyadong mura na chipipay, hindi rin naman masyadong mahal. Yung sakto lang. Okay? Marami sa atin, unang porma, marami sa atin gusto mag-upgrade ng seats.
yung mga racing seat, camelback seat, yung mga ganun, di ba? So pagdating sa upuan, maaari kang gumastos ng mga more or less 3,500. Pagit buong upuan yon. Depende sa design na gusto mo. Yung iba gusto ng gusto ng magagandang braking system, yung mga branded talaga, papagitan ng disc, papagitan ng brake master, parang yung videographer natin si Kuya DJ, no? O tumatawa siya sa likod ng camera ngayon, di ba? Front brake pa lang, 10,000 na, yung rear brake pa. O sabihin na lang natin, gagastos ka ng mga around 12,500. Yung ano na yan, medyo top of the line na brand na yan. Yung mga mugs ngayon, ako, daming mga pormahan ng mga mugs ngayon. Dami pa nga nag-aaway sa social media, di ba? Tungkol sa mga brand na mga mugs na yun, yung mga mukhang parol, di ba? Mga makikintab, makukulay. Magaganda naman talaga pang forma. More or less, nasa 6,000 pesos yan. Pwedeng mas mataas pa. Depende sa brand at saka depende sa motor na ginagamit mo. Tapos sama na natin yung mga small items. Gusto mong pagitan yung side mirror, gusto mong pagitan yung handle grip, gusto mong pagitan yung footboard, gusto mong medyo may decals ng konti, may mga maliit na ilaw here and there, aring gumastos ka ng mga suma total 2 to 3,000. Ano pa to Ito yung mga TikTok, Shopee items pa to. Hindi pa to yung mga high-end na mga talagang mamahalin na nakikita nyo sa mga show na mga 2 million daw yung motor nila. Sabihin na natin, magpapagit ka, yung mga nabanggit natin, papagit ka ng seats, brake system, mags, tapos yung mga iba't ibang mga abubot. Sabihin natin, aabot ng mga 24,000 pesos yung setup ng motor mo. Sa 24,000 pesos, para hindi isang hugutan, hindi isang iyakan yung 24,000 pesos mo, para makaipon ka niyan, kailangan mo magtabi ng 2,000 buwan-buwan. Para, di ba, may nakaagat. Etong 2,000 na to, pang forma ko sa motor ko yan, di ba? Unahin ko muna, seats muna, tapos makaipon ka ng konti, bigyan naman ako ng mags. Yan, ganyan. Pero more or less, kung i-distribute natin siya per month on a 12-month period, nasa mga 2,000 pesos yung kailangan mong itabi. Hindi pa kasama dyan mga brother, yung mga in cases na aksidente ka, wag naman sana, pero nasira yung motor mo, nabasag yung fairings, at kung ano-ano pa. Diba? Ako yan, may mga gusto kang mas bongga pang tambucho, mga mas bonggang gulong, hindi ko na sinama yan. Ito more or less, medyo may yabang ka na nito, pero nagko-control ka pa rin. So all in all, ang kailangan mong itabi with all the forma, with all the necessary add-ons at yung mga necessity na kailangan mong bayaran buwan-buwan, ay papalo ka ng around 9,000, almost 9,500 buwan-buwan. Ulitin ko, amortization, gas expense, maintenance expense, 6,630. Ilaw busina upgrade, top box bracket additional, nasa mga 833 pesos. Kung doon ka lang, okay na. So, 6,630 plus 833, okay na yun. Pero kung gusto mo pa ng medyo maporma talaga, dagdag ka pa ng 2,000 piso buwan-buwan, papalo ka ng almost 9,500. So, bago mo i-set up yung motor mo ng medyo bongga katulad ng napag-usapan natin, tingnan mo muna, do I have almost 9,500 monthly to spare? Kasi ang pinaka-importante expense mo dyan, yung hulugan, yung gas, yung maintenance. Yan, non-negotiable yan mga brother. Para mapangalagaan yung motor mo, magamit mo yung motor mo sa dapat talagang paggamitan. Ngayon, balik tayo doon sa practicality. Sa premise natin na kaya tayo kumukuha ng motor ay para makatipid tayo sa pang-araw-araw na biyahe natin. Papunta sa trabaho, papunta sa hanap buhay. Dahil practicality yung pag-uusapan natin yung budget lang natin for monthly amortization, gas expense, at saka yung maintenance niya. So, stick tayo doon sa 6,600 plus na gastos natin buwan-buwan. Kung ikukumpara natin doon sa punto na nagko-commute tayo, na mamasahe tayo pa punta sa trabaho, pa uwi ng trabaho, syempre, iba-ibang expenses natin yan. So, gagamitin ko na lang yung sarili ko as an example, yung expenses ko noon, nung ako ay empleyado pa. Ang tricycle ko, palabas ng village namin, papunta sa sakayan ng bus, 30 pesos. Mahal, no? Yung iba mas mura, yung iba mas mahal pa dyan kasi mas dulo pa, mas looban. Ang bus expense ko, noong mga panahon na yun, ngayon kasi mas mahal na. Noong mga panahon na yun ay 80 pesos from Bulacan papunta ng Quezon City. Somewhere dyan sa GMA ako bababa. Tapos sasakay pa ulit ako ng isa pang bus from EDSA Kamuning papunta naman ng Commonwealth. So nasa mga 25 pesos yun kung di ako nagkakamali. So kung ganun din ang ruta ko pa balik, yung gastos na yan times 2. That means sa daily commute ko na pumapasok ako sa trabaho, gumagastos ako ng 270 pesos araw-araw sa pamasahe. So yung 270 pesos ko na yan times 26 days na more or less kailangan natin pumasok sa isang buwan, that will give us 7,020 pesos. Pag nagmotor tayo, considering yung tatlong practical na pinag-usapan natin, ulitin ko, amortization,
gas at saka maintenance, nasa 6,600 lang yung gastos natin. Pag nag-commute tayo, over 7,000 pesos yung gastos natin. So, nasa more or less 400 pesos yung natitipid ko buwan-buwan dahil meron akong sarili kong motor na binabayaran. Kung isipin mo, brother, ganun din pala para 400 pesos lang naman buwan-buwan, di naman masyadong malaking diferensya. Pag sinumatotal mo yan for the month, parang nasa ano ka rin. Papalo ka rin ng mga almost 4,700, 4,800 for the entire year na matitipid mo. Malaking bagay na rin yun para sa marami sa atin. At saka ito pa yan. Mas makakatipid ka na pag nakamotor ka, basta disiplinado ka sa paggastos at paggamit ng motor mo at meron ka bang mga ilang advantages na hindi mo makukuha kapag nag-commute ka. Ano-ano yung mga yon? Kapag may sarili kang service, mas hawak mo oras mo. At saka, yung binabayad mo buwan-buwan, hindi nawawala. Hindi ka tulad ng pamasahe, pag binayad mo, wala na yun. Ito, nagbabayad ka man, meron kang pag-aari, meron kang sariling motor. Sa'yo, yung sasakyan na yan. Na eventually, pwede mo rin naman ibenta. Yes, sa mas mababang halaga, pero at least may babalik sa'yong pera. Hindi ka tulad pag nag-commute ka, wala, yun na yun. Basta, goodbye na yun. At saka syempre, yung convenience. Imagine mo, ako nakatayo ako sa kalsada dati, lalo na panggabi ako, nasa BPO ako, call center ako, mga brother eh. Nakatayo ako sa kalsada, kung umuulan, magas pa, nakapayong ako, mag-aantay ako ng bus, medyo matagal hinihintay ko, versus pag nakamotor ako, hawak yung oras ko, mas convenient kasi tuloy-tuloy lang ako, hindi ko kailangan makipagsiksikan kasi ulitin ko, meron akong sarili kong sasakyan. At saka, kapag may motor ka, hindi na lang ikaw ang may kinabang. Bawa, aalis kayong mag-asawa, o kaya may bibigyan ng pamilya mo sa kanto, bibigyan sa tindahan, bibigyan ng itlog, ng tinapay, etc. etc. Imbis na maglalakad kayo ng malayo o kaya imbis na magta-tricycle pa kayo na mahal na ang special na tricycle ngayon o kaya imbis na maghihintay pa kayo ng tricycle para hindi kayo mapamahal sa special, meron na kayong sariling service. So, yung time na natitipid mo, yung convenience na meron ka at yung fact na meron kang naitatabi, meron kang ari-arian na mapupunta naman talaga sa'yo pag natapos mo na yung hulog sa motor mo. Ito yung value of having your own motorcycle. Kaya naman ako mga brother, 2006 pa lang nung una ako magmotor. Kasi nakita ko na parang magkano yung ginagastos ko dito sa commute versus yung gas ko araw-araw. Tapos meron ako sariling kong service. Kung dadaan man ako sa mall, dadaan ako sa tindahan, dadaan ako sa butika o kung saan man, hindi ko kailangan bababa ako ng sasakyan, tapos mamaya mag-aabang na naman ako. Meron ako sarili kong motor that I can just take with me anywhere. The convenience and the time, yun yung hindi ka makakapagbigay ng presyo dun Hindi ka makakapagbigay ng halaga dun. Yan ay kung responsable tayo sa paggastos at pag-maintain at paggamit ng mga motor natin. Talagang mas malaking advantage versus nagko-commute ka versus namamasahe ka. Pero pag ikaw naman ipakawala sa gastos, hindi ka marunong magtabi para sa maintenance ng motor mo, ang ending masisira yung motor mo, o kaya naman wala ka ng disiplina sa pangporma ng motor mo, wala ka naman talagang budget pero nabubuyo ka, gusto mo lang magpapogi, gusto mo lang mag-angas, nakalimutan mo yung dahilan in the first place kung bakit ka bumili ng motor ay para mas maginhawaan ng pag-commute mo, mas makatipid ka, ang ending mas gumastos ka dahil sa dami ng mga unnecessary upgrades na ginawa mo, yun ay irresponsable ng paggamit ng motor. Kung may budget ka, walang problema. Kung meron kang nakaagat doon, meron kang sponsor, di ba? Meron kang jowa na nagbibigay lagi sa'yo ng mga pyesa, walang problema doon. Pero kung yung tipong bibigyan ako ng motor kasi yung sweldo ko ganito lang. So bibigyan ako ng motor para mas makatipid ako. Pero hindi ka naman pala disiplinado sa paggamit, sobrang gastos mo, hindi mo rin may maintain ang motor mo, then it defeats the purpose. Sayang, baliwala. Yan ang pinag-usapan natin mga brother. Again, these are the expenses na maaaring hindi natin nakikita kapag kumuha tayo ng motor. At dapat makita natin para siguraduhin na mas allotted ang budget natin, mas na-manage natin yung financials natin in owning a motorcycle. Ito ay example lamang, maaari kayong mag-compute ng sarili nyo, pero at least sa video na to, nagkaroon kayo ng guide kung paano ko siya bin-breakdown, kung paano ko siya inilarawan sa inyo. At yun! Para hindi ka magpohuli sa mga ganitong usapan natin, tips, upgrades, and new motorcycle releases, be sure na kapalo kayo sa lahat ng mga social media pages natin, katulad ng TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube. Till the next video mga brother. Salute!